Kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo patungkol kay Doc Willie. Ito yung latest update niya, men. Tapos meron din siyang some kind message. So this video is from Showbiz PH. So meron to pamagat na Doc Willie ang final message para sa pamilya. So yun, samahan niyo kung panoorin to, men. So, bago natin simulan, Showbiz PH, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoysi. So, mga Kanoysi, hindi na natin ito patatagalin. Simulan na natin gagawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Doc Willie ang final message para sa pamilya. So, kung makikita nyo dyan sa thumbnail natin, medyo nakakalungkot siya, men, kasi yun nga, yung buhok niya ay panipis na ng panipis. Though expected na natin yan. Pero syempre, iba pa rin talaga yung or medyo maano tayo ba na, oh my goodness, ito na talaga yun. Diba? Totohanan na talaga to. So something like that. So again, Showbiz PH, Filipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Sa kanyang social media account ay nagbigay ito ng payo para sa mga kabataan na nakakaranas ng mental health issue. Nagbigay din ito ng update sa kanyang pakikipaglaban sa sarcoma cancer. Ayon kay Doc Willie ay kasalukuyan na siyang nasa second chemo ngayong araw. Ito na yun, men. Kita nyo, panipis na ng panipis. Actually, kapag kasi, men, may mga cancer patients or mga may cancer na tao tapos nakakalbo na sila, hindi naman sa kinakaawaan talaga natin yung nila, kundi ramdam natin yung paghihirap nila ba. Especially yung chemo. Di ba masakit yung chemo? Correct me if I'm wrong. So, yun. Ito din yung sign, men, kapag especially ganyan, nakakalbo na yung mga cancer patients. Yan yung sign din kung gaano sila katatag or katibay or kung gaano nila nilalabanan yung delikadong sakit na yan. So, talaga. Matapang din nitong inilahad na halos 98% ng kanyang buhok ay nalagas na. Parang sinusulit niya na lang. So yun, ipagdasal natin, men, ha. Mabuti na lang kung mabigyan pa siya ng some kind miracle or mapahaba pa yung buhay niya, di ba? Malay natin. Regarding my sarcoma diagnosis, my gut feeling is that it came from unnecessary bashing from troll farms and others. I have no risk factors for cancer. It's my bashing. Explanation is not really for me, but for all the young generation of Filipinos who have mental health problems. Hence my bashing explanation is not really for me, but for all of the young generations of Filipinos who have mental health problems from unfounded criticisms in social media. So siguro parang ni Doc Willie Ong dito na hindi lang siya or siguro sa kanya medyo kahit siya nga 'di ba na doktor, natamaan nga siya 'di ba? Paano na daw yung mga kabataan na sobrang sensitive. Kaya nga, men, kapag may naririnig tayong mga balita na nadidedo or kinikitil ng ng mga kabataan yung sarili nilang buhay. Parang grabe yung, especially yung mga batang 90s, do hindi ko nila lahat. Yung mga malalaki na ngayon na parang, kami nga nung kabataan namin, hindi naman kami ganyan eh. 'Di ba? Hindi namin nanaising kunin something like that. Alam natin na ganun talaga kasi sobrang tibay natin dati. Pero yung mga kabataan ngayon, ang hihina ba or some kind, ang rurupok nila. Or siguro hindi sila gaanong nahasa. Something like that. 'Di ba? Or siguro hindi talaga pare-parehas lahat ng tao. May kanya-kanya kasi tayong level of tolerance of pain, paano na natin hinahandle yung problema. Kung para sa iyo sobrang manilang ng problema na 'yan, sa iba sobrang bigat na niyan, 'di ba? So sana wag tayong maging na i-judge natin yung mga tao. Kasi hindi natin alam kung yung mga pinagdaanan din nila eh. From unfounded criticisms in social media. I really love the younger generation no matter who you are and who you choose. Truly, I love you as you are. God loves you. I forgive you if you bashed me in the past.
For the children and young adults, stay strong. Fight with me. Forgive your perceived enemies. Keep living, keep loving. That is all I ask of you. Peace. Sa mga kabataan, mahal na mahal ko kayo. I prayed so long so that I can reach you. Please share. Thank you, God. Second chemo cycle today. Lost 98% of my hair. Repeat PET scan in 3 weeks to see if have progress. Good or bad news. Only God knows. I love you all. Grabe. So, yun. Galing kay yan namin na Doc Willie Ong. So, inaano niya dito na yung mga kabataan din. Mahal na mahal niya rin. Diba? And, yun nga, itong sa panghuli niya na lost 98% of my hair. Ano talaga to, min? Siguro sa ibang tao na parang, love na love nila yung mga buhok nila tapos mapupunta sila sa mga ganitong sitwasyon. Especially yung babae. Yung babae kasi parang hindi sila nasanay na or hindi nila ini-expect na makakalbo sila dahil sa sakit na yan. Dahil lang pala sa sakit na yan makakalbo sila. Unlike sa mga lalaki kasi kapag may nakikita kang kalbo na lalaki parang normal lang or parang time will ka makakalbo talaga yung mga lalaki. Diba? So, para sa atin, buhok lang yun. Pero sa ibang tao, sobrang sobrang may value sa kanila yan. Marami naman ang nagbigay ng kanilang suporta sa doktor ng bayan na si Doc Willie. Bumuhos ang pagmamahal ng mga netizens sa kanya. Aminado si Doc Willie na isa ito sa nagpapalakas ng kanyang loob. So, ayan. Basahin lang natin ha. Cancer has bad days and okay days. Today is an okay day. Your prayers are helping me, but please pray for those besides, behind, and in front of you. Your neighbor, you may need more help than me. Help than me. Mas kawawa sila. Help the less fortunate in a small way, and that will make me so happy. Grabe, kinikilabutan akong basahin yun, men. Ano talaga sobrang si Doc Willie yung talaga yung yung tipong tao na parang sobrang napaka down to earth. Like imbis na parang gusto niya pagpukusan lang siya na sa kanya or siya lang idadasal, mas hinihiling niya din na yung mga less fortunate, magbigay din kayo kung kaya nyo, mas magiging masaya daw siya dun. Or yun, but please pray for those beside, behind, and in front of you. Yung mga mahal mo sa buhay, kaibigan, katrabaho, lahat parang dito sinasabi niya na huwag kang manghamak ng ibang tao. Sa halip ay mo sila, ipagdasal mo sila. 'Di ba? Ipagdasal mo kung ano yung ikakabuti nila. Huwag mo silang pag-isipan ng masama, something like that. Grabe. Sobrang down to earth. May you find comfort and healing in the loving embrace of the divine as you rest and recover. So, yun lang naman some kind comment na to ng mga netizens. So, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, yun. Kita nyo naman, di ba, na yun na nga yung some kind update sa itsura ni Doc Willie Ong, yung buhok niya. Kasi, syempre, kapag ka may cancer isang tao, parang expected na natin na makakalbo sila, di ba? Tapos ngayon, nang makita natin, parang medyo nakakalungkot talaga. Kasi yun nga, parang mag-unti-unti or mas lalo na magsisink in sa'yo ba na, oh my goodness, si Doc Willie Ong. Cancer talaga siya. Ito na talaga yun. Diba? Makikita mo yung tao na sobrang laking naitulong sa'yo na mahahantong siya sa ganyan. Ano yun? May nakita akong isang comment I think dito lang din, sabi niya na, grabe, doktor siya, hindi niya man lang namalayan na meron na siyang mga ganyan, sakit na ganyan. I think, ano siya na question, ewan ko, hindi ko may paliwanag, kasi tayong lahat naman ng tao, especially doctors, wala naman siguro immortal dito, kahit sabihin pa natin, genius ka, kabisado mo na lahat ng parte ng katawan,
Kung madidedo ka talaga. 'Di ba? For example, sobrang yaman. Si ano ba yun? May narinig ako dati na si Michael Jackson ata yun, na parang sabi nila, or parang naririnig ko lang, ewan ko kung totoo yun. Basta some kind ano siya na 30 daw yung doctors niya. Tapos halos kada oras may nag-check sa kanya kasi parang si Michael Jackson daw is parang takot siya na madedo ba. Dahil marami nga siyang pera, ay afford niya talaga yung mga doktor na yun para lang mapahaba yung buhay niya. Pero yun, sa huli, deads pa rin. 'Di ba? Yun yung patunay na kahit gaano ka kayaman dito, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka ka-expert sa larangan ng, for example, eksperto ka sa larangan ng ng katawan ng tao, mapapaano mo talaga, pero wala eh. Wala tayong magagawa dyan. Lahat naman tayo tatanda. Tsaka si Doc Willie yung is senior citizen naman din na siya. 'Di ba? Mas siguro ang pagpukusan natin yung mga sarili natin. 'Di ba? Dapat ingatan din natin yung mga sarili natin. Kasi baka di din natin mamalayan, 'di ba? Huwag naman sana. Kaya dasal-dasal lang din talaga at yun, huwag maging abusado sa katawan. 'Di ba? Kumain ng healthy, mag-exercise. Huwag magpuyat. Ako nagpupuyat ako eh. Ay nako, pero paano yan? Kailangan kumayod eh. But anyways, that's it na lang muna. Again, Showbiz PH Filipinoise. Like, comment, share, subscribe. Filipinoise is pray for Doc Willie guys.